nasa Biblia. Sa talata ng Biblia, 11 beses binabanggit ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo, wala. Ang nakasulat sa Biblia, mga iglesia ni Kristo, which in English is churches of Christ. No? Kasi dahil lang sa sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, kaya iglesia na ni Kristo. Hindi tinitingnan yung malalim na kahulugan. Umpisahan natin sa 16:13 ng Mateo, kapatid na Daniel. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, "Ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta." Kanyang sinabi sa kanila, "Datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Nag-umpisa ang usapan, ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot, iba-iba. Kayo, anong sagot nyo? Sabi sa mga apostol, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sabi ni Pedro, "Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpapahayag niyan sa iyo, ang Ama kong nasa langit." O di nag-uumpisa sa talatang ito, ang pahayag ng gagaling sa langit. "Sinasabi ko naman sa iyo." Kung si Pedro na disipulo, nakakapagpahayag nung nanggaling sa langit, itong anak ng Diyos, "Sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia." Itong pahayag na ito ni Kristo, saan galing ito? Kung yung pahayag ni Pedro galing sa langit, yung pahayag ni Kristo galing sa sarili niya, tingnan natin sa 12:49 ng Juan. "Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain." Ayon, sa tiempo na yan, dapat maintindihan na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. "Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito." Ang bato ay si Kristo. Kaya nga, third person Sinasabi ko, yung first person, yung ko. Sa iyo, second person, ikaw Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, third person, itatayo ko aking iglesia. Who is supposed to be the speaker? Yung first person, yun ang Ama. Second person, si Pedro. Third person, yung bato. "Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia." Ang nagmamay-ari ng iglesia, yung nagsasalita. Sino nagsasalita? Sabi ni Kristo, "Hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang aking sasalitain." Kaya nung sabihin niya, "Itatayo ko aking iglesia," salita ng Ama yun. Mula pa sa hula, salita ng Ama yun. Basahin natin ang 18 ng Deuteronomio. Ganito ang ating mababasa, kapatid na Daniel. "Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya." Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises, "Palilitawin ko sa inyo ang isang propeta gaya mo, Moises. Lalagay ko, salita ko sa bibig niya." Kaya yung propeta na yun, magsasalita ng salita ng Diyos. Si Kristo yun 3 ng Gawa 22. Tunay na sinabi ni Moises, "Ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay
na sa inyo'y sasalitain niya. Ano yan? Tuloy. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Kung pasahula kay Moises sa Deuteronomio, ang tinutukoy na propeta, lalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig, si Kristo. Kaya nung magkatawan tao si Kristo, ang pinagsasasabi niya galing sa Ama. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Ang bato si Kristo, third person. Ang first person yung nagsasalita, yun yung Ama. Ang kausap ay second person na si Pedro. Sinasabi ko, first person sa iyo, second person, Pedro. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita dyan, dapat sana, sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi siya pala yung bato at siya rin ang may-ari at siya rin ang nagtatayo. Pero hindi eh. Alam kong mahirap matanggap basta-basta ito ng tao. Pero nagbabaka sakali akong mabuksan ang kalooban at ang kaisipan, pagkaunawa ng kapwa. Kasi ang tanong nung kapatid na Ariel, napakalawak eh. Ano ang basehan namin na ang relihiyon namin tama? Tama ito kasi ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Sa mas maraming talata, 11 talata ng Biblia. Sa regular na Biblia, sa maraming salin ng Biblia, walang Iglesia ni Kristo. Iisang Biblia ang gumamit nun. Yung singular na Iglesia ni Kristo, yun lang lamsa. Merong nakatikatihan ng utak na palitan yung Iglesia ng Panginoon, pinalitan ng Kristo, kaya Iglesia ni Kristo nasa lamsa. Yun lang ang Biblia ang nakalagay Iglesia ni Kristo, na singular. Pero yung lahat ng Biblia, meron tinatawag Churches of Christ, which are in Judea. Churches of Christ, which are in Jerusalem. Ano yun? Yun nga yung Iglesia ng Diyos. Yun ang totoo, kapatid. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yun ang pinapangaral ko. Ang aral na sinusunod namin, ang abulo yan, tuwing unang araw ng isang linggo. Wala kaming Webes, no? Wala kaming tanging handugan ng tanging handugan, lagak ng lagak, linggo-linggo. Wala nun, wala sa Biblia yun eh. 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Sa atin, merong abulan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yun, 13:15-16 ng Ebreo. Yung abulo yan pag nagpapasalamat, saka yung abulo yan tuwing unang araw sa linggo. Pero wala tayong Webes, wala tayong lagak. Yun ang pruweba ko, kapatid, ano? Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat na batayan. Kung ang iglesia ba, o samahan ba, o mangangaral ba sa Diyos, ang nagpapatutuo sa kanya yung aral. Kung ang sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ang turo ang nagpapakilala ng pagiging sa Diyos. Hindi ang kapilya, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang tanda ng iglesia, hindi rin batayan yun. Ang batayan, turo, ang aral. Yun ang nagpapatutuo sa isang samahan kung sa Diyos. Pag ang aral ay totoo, galing sa Biblia, puro, walang dagdag, walang labis, yun ang sa Diyos. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan sa iyo yan sa isang oras, kapatid na Ariel. Nanyayaan kitang makinig sa doktrina. Maraming salamat po. At sa iyo, pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid na Ariel.